po sa inyo, bakit kailangan ng tao na nagre-religion? Para mapalapit sa Diyos. Nakakagaan siya ng loob, ng isipan na may pinapaniwalaan pa rin. Kasi yan na yung pinagmulan natin, simula nung pinanganak tayo, simula nung kanununuan natin. Dati kasi bilang Katoliko, ang pagkakaintindi ko kapag nagsisimba ako, doon ako napapalapit sa Diyos. Doon ako pwede lang na makapagdasal sa Kanya. Kaya mahalaga po sa akin yung pagre-religion. Most people grow up following the traditions and rituals they were born into. Calvin J. Regadio was a devout member and a defender of his former religion. He was also a vocal critic of those with different beliefs. But for Calvin, his views eventually changed. Sa Kristan po ako dati sa parish namin sa Zambales, mga taong 2009. Bata pa lang ako, sumasama na ako sa prosesyon. Parang udyok ng pananampalataya ko noon, nangarap ako na maging pari. Kasi parang ang tingin ko, pag naging pari ka, yun na yung pinakamataas mo na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Si Mama ang talagang kasama ko sa bahay kasi si Papa po nasa abroad. So kapag may concern, may issue, si Mama ang una kong nakakausap. So nagpaalam ako sa magulang ko, kasama ko noon si Mama ko. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng magpari, subukan mo munang kumuha ng kurso. Pagka natapos ka ng college at gusto mo pa rin magpari, saka ka tumuloy ng pagpapari mo kung yan talaga ang gusto mo. Nung sinabi sa akin ng nanay ko na wag muna ako magpari, nalungkot po ako noon. When his plans to become a priest did not happen, Calvin chose to focus instead on his studies to become an accountant. After graduating, he moved to Quiapo, Manila to prepare for the CPA board examinations. After passing the board exams, Calvin became a certified public accountant and immediately landed a job as an accountant. May kasama ako sa trabaho na Iglesia ni Cristo. In-invite niya ako na makinig sa mga aral ng Iglesia. Hindi po ako pumayag kasi nag-aalinlangan pa po ako. Nag-start akong mag-research online. Iniintindi ko kung ano ba ang meron sa Iglesia. Tapos, syempre mababasa ko na ang Iglesia ni Cristo, binili ni Cristo ng kanyang dugo. So, Iglesia ni Cristo lang. So, ibig sabihin, may mga pili lang na tao. Di ba, ang purpose nung pagkamatay ng Panginoong Hesukristo para maligtas tayong lahat. Ang Iglesia ni Cristo sa akin noon, ang dating sa akin, gawa lang ng tao. Hanggang sa na-invite ako minsan sa pagsamba. Nagkataon na yung leksyon noon regarding sa mga ribulto. Ina-explain ng ministro noon, pinagbabawal ng Panginoong Diyos yung mga pagsamba sa mga larawan o imahe. So bakit ginagawa ko yun? Hinahanap ng pandinig ko yung mga aral na ng iglesia noon. Pagkatapos ng fieldwork ko, ang una kong naisip, humabol doon sa pagsamba. Pagdating ko doon, sabi sa akin ng guard, nag-start na yung pagsamba so hindi na ako pwedeng pumasok. So tinanong ko, ano po ang pinakamalapit na kapilya? Tapos may tinuro siya sa akin na lokal kung paano ako pupunta. Ang nakakatawa lang habang nasa biyahe ako, bakit pinipilit ko yung sarili ko na habulin yung pagsamba? Unang-una, hindi naman ako Iglesia ni Cristo. Sa pagsamba kasi, meron akong tinatandaan ng mga talata. Tapos yung mga talata na yun kasi, i-confirm ko, nagbubukas ako ng Bible. So nakikita ko talaga doon yung aral. Noon, iniisip ko na, hindi, gawa lang ng tao yan. Kasi, di ba, si Ka Felix lang naman yung nagtayo noon. Habang nakikinig din po ako sa mga pagsamba, narinig ko po regarding sa kung sino ba ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po doon, ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo. So, hindi po ito inimbento lang.
naunawaan ko po na totoo po ng Iglesia ni Cristo ang tinubos po ng Panginoong Hesukristo. Nabanggit din po sa pagsamba na ang Diyos po mismo, ang gusto niya lahat po ng tao maligtas. Kaya lang meron pong way o merong paraan na sinasabi ang Panginoong Diyos, maging bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung Iglesia ni Cristo. At doon po tayo makatitiyak ng ating kaligtasan. So bakit ako magmamatigas na kung ano yung natutunan ko noon, yung sinusundan ko noon? Ito na yung nasa Biblia eh. Ito na yung mismong sinasabi sa atin ng Panginoon. Itong sinasabing ito sa atin ng mga apostol, sila'y mga sugo rin ng ating Panginoong Diyos. Ito rin ang damdamin ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kailangan alam natin paano ba tayo mamuhay. Ayon ba sa pananampalataya? Tapat ba nating pinaglilingkuran ang ating Panginoon? Kung sabi sa atin ng Biblia, dapat magkaroon kayo ng masidhing pag-iingat. Bakit? Ano dahilan? Alin ba yung buong gantimpala na tatanggapin natin, mga kapatid? Yung ating kaligtasan. Yung pagtahan natin doon sa bayang banal. Yung pagtatamo natin ng tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Yan din ang gusto ng kapatid na Felix Manalo, na matiyak ng bawat isa sa atin, na tayo ay makatiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Huwag nating sayangin yung kanyang ginawang pagpapagal para sa atin. Kaya niya ibinwis ang kanyang buhay para sa atin. Ang gusto niya, masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng nakatanggap ng kahalalan na paanib sa loob ng tunay na iglesia, sa loob ng iglesia ni Kristo, maligtas pong lahat. May nakilala ako sa trabaho na Iglesia ni Cristo. Nasabi ko sa kanya na ako din sumasamba ako eh. Ba't Iglesia ni Cristo ka rin ba? Tapos sabi ko, hindi. Tapos sabi niya sa akin, sumama ako sa kanya, magpapatala tayo as doktrina. Nung in-invite niya ako na magpa-doktrina na, sumama ako agad kasi parang 2 years na yata ako na nagpupumilit nga na sumama sa pagsamba. Upon becoming a Bible student in the church, Kelvin found the truth, but it came with a high cost from his own family. Nung nagpaalam na po ako sa magulang ko na magpapatuloy na ako sa doktrina, ang naging concern nila noon, bakit ka mag-iiglesia? Di ba gusto mo nga magpari? Nalungkot po yung parents ko. Hindi na ako makakapagpatuloy dun sa nakagisnan namin na pananampalataya eh. Siyempre, hindi po maaalis bilang magulang na mag-alala sila kung ano yung mangyayari dun sa anak nila. Pero ganun pa man, nagpatuloy pa rin po ako sa pagpapadoktrina para mas lalo ko pong maunawaan kung ano po yung tinuturo sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kinakailangan pala sa atin, sabi ng Diyos, kumilos tayo ayon sa itinuturing ng Diyos na kabanalan. Di po ba? Dapat tayong maging ano raw? Banal. Kaya ang bilin sa atin ng mga sugo ng Diyos, yan din ang damdamin ng kapatid na Felix Manalo, huwag nating pansinin yung mga maling kwento na gawa-gawa ng mga tao. Yan ang nasa social media, yan ang nasa internet, di po ba? Yung mga nagsasabing sila ay mga influencers, tingnan muna natin, yung ba sinasabi nito? Yung ba ang ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos? Pagka hindi, huwag nating intindihin para hindi mabago yung ating pananampalataya. Yun ang kinakailangan sa atin, mga kapatid. Yung lubos, higit at higit pa na pagtitiwala raw kanino? Sa Diyos. Saglit ninyong isipin, mga kapatid, gaano katindi ang aking pagtitiwala sa Diyos. Bakit ko tinatanong yan? Kasi dumarating sa buhay natin ang mga problema, mga pagsubok, na hindi na pangkaraniwan sa ating panahon. Paano ngayon pagka ganyan ang sitwasyon? Ang pagtitiwala ba natin sa Diyos namamalagi pa?
Yan ang itinuturo sa atin ng mga sugo ng Diyos. Huwag tayong papayag na yung ating pananalig sa ating Panginoong Diyos ay mawala. Pagka tayo ay may buong tiwala sa ating Panginoong Diyos, makatitiyak tayo, makararating daw tayo saan? Sa langit. Kaya kung papaano yung isang atleta ay physical na nag-e-exercise para siya ay maging malusog, ang higit sa lahat na mabuti ayon sa pagtuturo ng Biblia, yung idudulot na kabutihan sa atin dito sa lupa. At hindi lang dito sa lupa, kundi yung ating buhay na tatanggapin saan? Sa langit. After 2 years, nabautismuhan na nga ako. At sobrang thankful po ako. Pagkatapos ko pong mabautismuhan noon, ang gaan po sa pakiramdam na dati hindi ko nga matanggap yung aral ng iglesia. Tapos napatunayan ko na ito pala ang tama. Noong year 2018 po, naging okay na rin ako sa trabaho ko. Same year, kinasal po ako kay Kajisel. Ang pangarap ko po sa ngayon na may sarili na po akong pamilya, syempre po mabigyan sila ng magandang buhay. Gusto ko rin po na manatili ang aming sambahayan sa mga masigla pong mga paglilingkod. Sa line of work po kasi namin, hindi po maiiwasan na meron kaming mga reports. Hindi lang ako kasi yung dinadala ko nun yung buong department din po namin. Kinakabahan din po ako na syempre kapag hindi ko natatapos yung mga reports, kapag hindi ko na-meet yung deadlines ko. So, ang ginagawa ko, kung talagang tatamaan yung deadline, hindi po maiiwasan na kailangan minsan mag-overtime. Para mabalanse ko po yung oras ko, kapag araw po ng pagsamba, nire-reserve ko po yung oras ko. Hindi naman po ibig sabihin na pinapabayaan ko na yung firm kasi pwede naman ako mag-work online. Pero yung oras po talaga ng pagsamba, talagang pinagtatalagahan po namin. Kasi po, sinasampalatayanan ko na ito ang dapat nating ipagpauna dahil ito ang para sa Diyos. Sabi sa atin ng mga sugo ng Diyos, siguraduhin ninyo, hindi lubos na doon nabubuhos at nauubos ang inyong lakas sa pag-aasikaso lang doon sa mga bagay na pang-araw-araw ninyong obligasyon. Sa makatwid, di naman masama na atin pong asikasuhin yung kailangang asikasuhin. Pero ang masama, doon na lang natuon. Nakalimutan na natin yung ating kahalalan. Nakalimutan na natin yung ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya nga hindi tayo dapat na lubhang nababalisa sa anumang mabigat, kahit na napakatindi pa, na suliranin na dumarating sa ating buhay. Kinakailangan, lagi nating iniisip at Diyos ang ating kasama, makatutulong sa atin. Mga kapatid, ngayon ang panahon na gusto ng ating Panginoong Diyos. Yan ang itinuro ng mga sugo niya na galing sa Diyos, na tayo maging aktibong muli sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kayong papayag na hindi kayo nakakasama sa mga kilusan ng iglesia, sa mga gawain sa loob ng iglesia. Lalo na ngayon sa panahong ito na napakalapit na ng araw ng kawakasan. Yung pagtulong natin sa gawaing pagpapalaganap ay napakahalaga. Sapagkat sino ba ang may gusto na ang lahat ay maligtas? Sino mang kapatid? Ang Diyos. Kaya huwag kayong papayag na wala kayong bunga. Para nang sa ganon, kayo makita ng ating Panginoong Diyos, karapat-dapat sa kanyang mga pagpapala, karapat-dapat sa kaligtasan pagdating ng araw ng pag-uhukom. Naramdaman ko po na hindi ako pinabayaan ng Panginoong Diyos kasi hindi po nasira yung relationship ko dun sa mga kliyente. Lagi ko pong pinagpapauna ang ating Panginoong Diyos. Kahit ano pong sabihin ng iba, kahit ano pong iniisip nila sa akin, kasi nasubukan na po ng aming sambahayan na hindi po kami pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Instead po na yung oras namin nandoon kami nag-iisip kung paano yung kinabukasan, ano yung gagawin namin, sumasampalataya po kami. Ang
pagtanggap po ng tungkulin ay biyaya po na galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya tinanggap po naming mag-asawa yung sa finance. May mga kasama po ako sa trabaho na iniimbitahan po namin minsan na dumalo rin po sa mga pamamahayag sa Iglesia ni Cristo. Isa yun sa parents ko naman. Nasa abroad ang mga magulang ko at ang kapatid ko. Napasama ko po sila sa pagsamba para po sa pasalamat. Inanyayahan ko ang mga magulang ko na makasama rin sa mga ganito nating mga paglilingkod. Kasi alam ko po naniniwala ako na andito po ang pangakong kaligtasan. In 2020, the COVID-19 lockdown brought a sudden and difficult challenge. Nung October 2020, yung kasagsagan din po ng COVID, meron kaming close contact na nag-positive. Siyempre, worried kami nun. Di ba yung mga napapanood kasi natin sa TV kapag ka nagpa-positive, wala akong panlasa, wala akong pangamoy. Pinapunta kami sa RHU, tapos nag-test kami, nalaman nga namin na positive kami. Nabibigyan na kami ng kopya nung mensahe, nung leksyon, na yun yung pwede namin gamitin para pangasiwaan ng sambahayan namin. Ang isa sa mga mensahe nun, yung lagi tayong manghawak sa pananampalataya na kahit ano man ang mangyari, laging kasama natin ang Panginoong Diyos. Pagka ganun ng leksyon, bilang ama ng sambahayan, syempre ikaw yung isa sa nakakakita ng pinagdaraanan ng sambahayan. So mas lalo pong tumatatag. During pandemic po, hindi kami talaga tumigil sa mga pagsamba, sa mga paglilingkod. Alam niyo, yan ang pinagdidiinan sa atin ng mga sugo ng Diyos. Huwag tayong lilihis sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang ikatitiyak kasi natin ng ating kaligtasan. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong mapahamak. Ano kinakailangan daw sa atin? Isipin niyo, hindi lang nagkasya doon sa unawain, kundi unawain daw na mabuti. Kaya alam niyo, napakahalaga ng ating pagsamba. Sana pagka kayo sumasamba, talagang ina-absorb ninyong mabuti yung mga katotohanang itinuturo sa inyo. Huwag tayong papayag na mawala yung aral na yun na ating tinanggap sa pagsamba, sapagkat yun ang tutulong sa atin para tayo lalong maging karapat-dapat doon sa mga biyayang inilalaan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Lalo na nga yung kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Alam niyo mga kapatid, ipinagdidiin na namin ito. Kasi napakalapit na ng araw ng kawakasan. Kaya dapat lalo tayong maging matatag, matibay sa ating pananampalataya. Yung mga itinuro sa atin ng mga sugo ng Diyos. Huwag tayong papayag na ito ay ating baliwalain. Sapagkat iisa ang kanilang hangarin, maging ng kapatid na Felix Manalo. Lahat tayo makarating sa kaligtasan. In 2022, Calvin and his wife accepted new church duties in the local congregation of Bagubantay. Brother Calvin is now a deacon. He and his wife are both officers in the Buklod organization and are group overseers in their area. 6 years po ako na empleyado, kaso mas pinili ko na magtayo ng sariling accounting firm. Dahil nga pinagkaloob sa akin ng Ama na magkaroon ako ng sarili kong accounting firm, kahit pa paano nakokontrol ko yung oras ko. Ipinagpapasalamat ko po sa Panginoong Diyos na pinaunawa niya sa atin yung mga tamang aral na nakasulat mismo sa Biblia. Siguro hindi man po bumubuti ang mundo, pero nangangako po kami na patuloy pa po kami magtatalaga sa mga ginagawang paglilingkod. Kasi nasa tunay na po kaming iglesia, dito na po nakatitiyak na kami ng kaligtasan.